magandang hapon po sa inyo lahat. Ikinagagalak ko po makabalik dito sa CTO at uulitin ko po ang aking first impression sa inyong lalawigan. Kapasyado pa kaayo, tari na lugar. Wala pong halong biro, tunay pong napakaganda ng CTO. Talaga naman po nakakatuwa na makasama kayo muli dahil napakasaya ng inyong mga ngiti at napakainit ng inyong pagtanggap at pagsalubong sa amin. Ang sadya po namin dito ay upang personal na iabot sa ating mga lokal na pamahalaan ang presidential assistance para sa ating mga magsasaka at mangingisda na napinsala, naapektuhan ng El Nino ang ating dinadaan na pagtuyot. Ito ay nakakahalaga ng 10,000 piso na tulong sa mga kwalipikadong magsasaka, mangingisda at mga pamilyang labis na naapektuhan ng tagtuyot na dinadanas natin ngayon. Maliit na halaga po, ngunit umaasa akong magagamit ninyo ito upang makapagsimula muli. Ito ay bukod sa amin ibinibigay mula sa DSWD, mula sa DA, mula sa programa ng DOLE, ng TUPAD, magpapahagi rin ng bigas. Bukod pa dyan, magpapahagi rin ng bigas ang opisina ng ating House Speaker. At tayo ay nagsasagawa rin ng Bagong Pilipinas Servicio Fair sa University of Science and Technology ng Southern Philippines. Kasama ang DSWD, ang Department of Trade and Industry, ang TESDA, ang DOLE, ang Department of Health, at iba pang mga ahensya ng pamahalaan. Ang mga ahensya ito ay mamamahagi ng iba't ibang tulong mula sa kanilang mga programa. Nais ko rin ipapahagi sa inyo ng mga hakbang na ginagawa ng inyong pamahalaan upang mapabilis ang ating pag-unlad dito sa inyong rehiyon. Alam ko pong doble kayod ngayon ang mga magsasaka at mangingisda dito sa inyong lugar sa kabila ng epekto ng dulot ng El Nino. Sa abot ng aming makakaya, gagawin ng pamahalaan ang lahat upang matiyak na ang kinakailangan suporta at tulong ay agad na may paparating sa bawat apektadong pamilya, magsasaka at mangingisda. Makakaasa naman ang lahat na hindi lamang sa panahon ng hirap ay nariyan ng inyong gobyerno. Dahil tuloy-tuloy ang mga programang infrastruktura sa inyong lungsod at rehiyon, gaya ng pagpagawa ng mga paliparan, kalsada at iba pang mga proyekto. Upang mapabuti ang lagay ng transportasyon sa Cagayan de Oro at sa Northern Mindanao, isinasagawa po natin ang ilang improvement at saka development project. Isa na rito ang pagpapalawig ng Laguindingan Airport na may halagang halos 3 bilyong piso. Kaya tinuturo ko po si Congressman Bambit ay ilang taon mo na sinasabi sa akin na naging totoo pa rin. Namin din ang patuloy ng pagawa ng pagsasaayos ng mga daan, kabilang na ang CDO Coastal Road at CDO Diversion Road upang makatulong sa pagpabilis ng biyahe ng ating mga kababayan. Ngayon din ang mga pangunahing produkto na sa ating mga merkado. Ginagawa din po natin ang lahat upang matapos agad ang Cagayan de Oro Port Expansion Project na may kabuuang halagang 700 milyong piso upang makatulong sa pagpapaluwag ng port traffic para maging mas mura at mas mabilis at mas madali ang hindi lamang ang mga pasahero na bumabiyahe, kung hindi pati na ang mga produktong nanggagaling sa CTO, ang mga produktong nanggagaling sa Northern Mindanao ay mapapabilis at magiging mas maganda ang hanap buhay ng ating mga kababayan. Bukod po sa mga gusali, kalsada at iba pang infrastruktura, ay
marami po tayong natutunan ng COVID. Marami po tayong nakita na naranasan noong pandemya. Kaya hindi lang kasama ng infrastruktura, kundi ipapatayo rin natin ang trauma and multi-specialty centers na sa Northern Mindanao Medical Center. Ito po ay upang patuloy na matugunan ang inyong pangangailangan sa larangan ng pangkalusugan. Sa mga ito, makikita natin ang mga konkretong hakbang sa kung paano natin papuputihin ang transportasyon, kalusugan at infrastruktura sa rehiyon. Sa ilalim naman ng Pantawid Pamilya Pilipino Program, nagbigay po tayo ng mahigit 500 milyong piso simula Enero nitong taon upang matulungan ang halos 300,000 mahihirap na sambahayan sa buong rehiyon. Nagpaabot din tayo ng tulong sa ating mga senior citizen para sa mga kanilang pangangailangan, lalo na sa pagkain at sa gamot. Simula noong Enero, mahigit 100 milyong piso ang ating naipamigay sa ating mga indigent na senior citizens dito sa region ninyo. Para naman sa ating disadvantaged and displaced workers, patuloy ang ating ipinapatupad ang tulong panghanap buhay sa ating disadvantaged displaced workers program o TUPAD. Simula noong 2023, nakaraang taon, nakapagbigay na po tayo ng higit 1 bilyong piso sa libo-libong benepisyaryo dito sa Northern Mindanao. Ngunit, hindi lang po ito ang ating hangarin. Hinaharap din natin ang problema sa tubig na pinapalala ng mainit na panahon na dala ng El Nino. Suportado po natin ang mga proyektong pang-irigasyon at flood control na hindi lamang tutugon sa issue ng kakulangan ng tubig, kundi pati na rin sa perwisyo ng pagbaha na nararanasan dito sa CDO. Masaya akong ipaalam na ang Flood Risk Improvement and Management Project para sa Cagayan de Oro River ay ating pasisiyanan. Katwang ang iba pang irrigation at water project, inaasahan magiging malaki ang ginhawa dala nito sa CDO. Hindi rin lingid sa akin, kalaman, ang suliraning kinakaharap ng lungsod sa supply ng tubig. At ito'y balitang-balita. Kaya, nung ito'y nalaman ko, ay nakipag-usap po tayo kay Mr. Manny Pangilinan ng Cagayan de Oro Bulk Water upang manumbalik ang normal na supply ng tubig habang namahanap tayo ng pangmatagalan na solusyon dito sa problema ito. Umayag po si Mr. Pangilinan sa ating pakiusap at handa po siya makipagpulong sa inyong alkalde upang matutukan na ang suliraning ito at mabigyan ng kinakailangan tubig ang nagpas 60,000 kababayan dito sa CDO. Akin ding inatasan ng Local Water Utilities Administration na pag-aralan ang posibleng pamamahala nito sa Cagayan de Oro Water District upang sa lalong madaling panahon ay mapag-aralan ang solusyon sa sitwasyon ng supply ng tubig dito sa inyong lugar. Hindi lang sa supply ng tubig, pati na ang pagtukoy ng angkop na water rate at pagtupad sa mga obligasyon nito sa mga consumer at sa ating mga supplier. Hindi natin hahayaan napagkitaan ang mga Cagayan de Oro na kanilang karapatang magkaroon na sapat, malinis, ligtas na supply ng tubig. Sa ating pagkakaisa at sama-samang pagkikilos, iwala ako na magtatagumpay tayo sa ating hinaharap at pagpatuloy ang pagpagpanan natin at pagpagpanan sa Northern Mindanao. Sa inyong support, sa inyong tulong at sa ating pagkakaisa, gayon din sa pamamagitan ng ating agarang pagtugon sa pangangailangan ng bawat mamamayan, magiging tagumpay ang ating laban hindi lamang sa tagtuyot at problema sa tubig,
kundi pati na rin ang pag-unlad ng ating bansa. Maraming salamat po sa inyo lahat sa suporta na ibinigay ninyo sa amin ng nakaraang halalan. Ito po ay susuklian namin na ang lahat ng kaya namin gawin upang pagandahin ang buhay ng bawat Pilipino at pagandahin ang ating minamahal na bansang Pilipinas. Maraming salamat po. Sama-sama natin salubungin ang isang bagong Pilipinas. Ulit, isang magandang araw sa inyong lahat. Mabuhay kayo, mabuhay ang bagong Pilipinas. Maraming salamat po, mahal na Pangulo.